At kaugnay pa rin po niyan, yung test run sa ikatlong set ng Dalian Train. Makakasama po natin sa pamagitan ng telepono si MRT Director for Operations, Mike Capati. Director Capati, good morning, sir. Hi, good morning, Ivan. Kumusta naman po yung pagsusuri sa naunang dalawang batch ng Dalian Trains? Pwede na ba natin silang gamitin? Actually, inaantay na lang po natin yung result ng conditional acceptance natin. Nakatapos na po sila ng RAMS test natin. Ibig sabihin yung reliability, availability, maintainability, and safety. Yung tatakbo po ngayon ay ang ating pangatlong train set na mag-undergo na 150 hours of RAM test. Sir, linawin ko lang, habang tinetest run, hindi pa po yan sinasakyan, ano? Sinasakyan na po. Sasakyan na po ng mga pasahero yan. Yes. Okay. So far, yung first two batches, wala naman po tayo nakitang problema. Yun yan, in terms of reliability, compatibility perhaps? Wala naman po. Wala naman po ano. So nag-undergo na po siya ng conditional acceptance. Binavalidate po natin. So far wala pa naman po. Itong third batch po ng Dalian Trains, usually yung 150 hours po ba? Gaano katagal yan, yung test siguro na yan? Siguro mga 2 weeks siguro na run test natin yan. Sinabay na po natin yan even peak hours para po mas mapabilis natin matapos. So, pagkatapos po nitong test run, do we have a target date kung kailan na po natin sila magagamit as in full-time? Yes. I-evaluate lang po yan, yung pangatlong train natin. And once na na-evaluate po yan at pumasa, we will have what we call conditional acceptance. Same as nangyayari din po dito sa unang dalawa. Nag-undergo na po yan, pinaprocess na po yan. Ilang batch? Once na meron na. Ilang batch po ba yan, Director? Tatapusin po natin yung 48 LRPs po ng Dalian. So every 3 ang tinetest po natin. So sa ngayon po, ilan na yung nadagdag bale sa fleet natin, if I may use the word fleet? Sa ngayon po, nag-undergo pa yung unang dalawa. Once na nakompleto po yung validation yan, meron pong dalawang train set na madadagdag sa fleet natin. Once na nagkaroon na po ng conditional acceptance. And in terms of capacity, sakali po sakaling okay lahat yan, ilan ho yung madadagdag sa capacity ng ating MRT? Well, kung pasado na po yung dalawa, madadagdag tayo ng 2 train. And plus, pag natapos po itong isa, 3 train set po madadagdag sa atin sa current na 15. So, aabot po tayo na more or less baka 18 train sets natin. So, malaking ibsan po yan. Malaking tulong po yan sa servisyo natin sa mga mananakay. Yung numbers po na karaniwang nababanggit, ang capacity ng MRT is about 300,000 a day, but we already take about 500,000. Ganun pa rin po ba yung ating numbers? Yes, ang average po natin ngayon, pag weekdays, mga 330 to 350,000 passengers a day. Ngayon, kung madadagdagan po yan, baka umabot po tayo ng mga 380. Kasi ang sistema po natin, siyempre may nadadagdag tayo, pero meron din po naman tayong mini-maintain na trend. Pero malaking tulong po yan pag nagsimula na po. And of course, yung impact po nito, mas mabilis yung pila ng mga kababayan natin. Yung headway na tinatawag natin, mapabagal po. Bibilis po yan. Sir, nag-average po tayo ngayon ng 7.5 minutes. So 7.5 minutes, so iigsi pa yon. On another point, talaga ho bang hindi kaya yung panukalang paabutin hanggang hating gabi yung biyahe ng MRT? Alam nyo, kami po, kung tatanungin nyo, gusto po namin yan dahil servisyo yan eh. Ang problema lang po natin kasi we have a very limited window ng oras ng maintenance. Sa ngayon po kasi umabot lang tayo ng 4 to 5 hours ng maintenance ng train. Alam nyo naman po, medyo 18 to 19 years old na po yung train natin. Kailangan po niyan talaga na i-maintain para ma-assure natin na safe and reliable yung ating trend. Siguro po in the near future na once na ang trend natin ay naiayos na natin sa tama, madali naman po mag-adjust ng oras. Pero pinag-aaralan po rin namin yan. We're open to that. At hopefully nga po, umokay lahat yung 48 trains ng Dalian. Okay. Yes, opo. Director, maraming salamat po. Good morning, sir. Sige, maraming salamat din po, Ivan. MRT Director for Operations, Mike Capati.